Hello everyone! Welcome back to another video. Today, I'm very happy to be doing this video kasi exactly 5 years ago, May 8, 2019, ay in-upload ko ang aking first video sa YouTube. And yun yung nag-decide ako na magsa-start ako ng journey sa YouTube. Siyempre, yung pinanood ko nga yun, sabi ko, bakit ganito yung editing ko? Bakit ganito yung ginawa ko? Anyway, syempre, just like anyone na nag-start sa YouTube, of course, yung mga unang videos, yan yung start ng learning point nyo, kung ano ba yung mga dapat gawin, kung paano ba yung mga magagandang kuha or shots, kung ano ba yung mga dapat i-upload, kung paano kayo makakakuha ng subscribers, yung mga ganung bagay. Dati kasi ang gusto ko lang talaga is makapag-share ng aking mga recipes. Siyempre, yung passion ko for cooking, gusto ko rin ma-share sa mga tao. Akala ko, ganun lang kadali yun. Hindi pala, mahirap din pala ang YouTube journey. Kaya nga, sineselebrate yung unang 1,000 subscribers na mga content creators or YouTubers. It's very hard to earn your first 1,000 subscribers until makuha mo yung tamang audience mo, na makita nila na consistent ka sa ginagawa mo and gusto nila yung mga ina-upload mo. Anyway, so that's for the history. And then fast forward to today, ang dami nang nangyari sa aking YouTube channel. Noong una, akala ko, gusto ko lang talaga mag-share ng recipe about cooking, ganyan, sa kusina. Kaya nga, ang pangalan ng YouTube channel ko is Pia Besmote, Kusina ni Nenoy. Kasi dati mga anak ko, tawag sa akin Nenoy. So, yun ang naging, yun ang naging pangalan namin sa YouTube channel. So, una akala ko about kusina lang. Until, nag-grow and nakapag-upload ako ng iba't ibang content dito. So, but the goal really was to be able to come up with informative videos. So, hindi lang yung basta nagluto ka or nag-share ka ng recipe, but yun, informative siya in a way na may matututunan talaga. That's why we decided na pwede namin i-incorporate yung travel vlog, na kapag nag-travel kami, kung ano yung meron sa lugar na yon, kung paano maipropromote ang lugar na yon, na may connection din sa pagkain, like kung ano ba yung kanilang specialty ng lugar na yon na pagkain, ipropromote natin. So, hindi lang masyadong nasundan yung travel vlog kasi COVID happened, and so hindi na nakapag-travel, and a lot of things also happened in the past year that restricted us from traveling. After that, nagkaroon din tayo ng mga collaboration with different brands. So, pasalamat talaga ako do sa mga brands na nagtiwala para ma-review ang kanilang products, para ma-promote ang kanilang products. So, sino ba naman ako? Hindi naman ako big influencer, hindi naman ako celebrity para gustuhin nilang i-promote yung kanilang product, pero nagtiwala sila. Dumating pa sa point na naging brand ambassador tayo ng Beauty MNL, napadalan tayo ng big brands like Polar Bear, tapos ang SM, nakipag-communicate din with regard to my one video na na-appreciate nila yung ating mga food reviews. Before pa mag-pandemic, nag-start na rin tayo mag-food review, mag-resto review. So, kumbaga, kung naituloy-tuloy ko lang yun, imagine, diba? Parang isa na tayo siguro do sa mga nasa TikTok na nagpo-food review, and lumago ang kanilang following. Pero, yun nga, kasi dahil sa COVID at iba pang ganap sa aking buhay, hindi ko na rin nagawa yun. Aside from that, nakapagbigay din tayo ng ilang videos kung saan makakapagturo tayo kung ano yung mga pwedeng recipe or yung mga products na pwedeng gawin para makapag-start ng small business. When it comes to other issues that are timely and relevant, nagkaroon din tayo ng mga ilang videos about it so that, yun nga, we can keep
up with our goal na maging informative as much as possible. Yung hindi lang tayo limited doon sa tinatawag na niche. Kasi sa YouTube, nung inaaral ko pa lang to, dati kailangan mo mag-stick sa niche mo para ikaw yung magiging puntahan ng mga tao. So, kung nag-stick lang ako sa food, ang dami-dami namang food content creator dyan na nag-share ng recipe na mas malalaki ang followings. So, 'di ba? Gusto ko naman na at the same time hindi ako limited doon lang sa yon. So marami naman sa ngayon pagdating sa pagkain, 'di ba? O yung kagaya ng travel vlog, pwede siyang connected doon, food review, product review, and kung ano yung mga food na pwede ibenta, kung ano yung mga food na mabuti sa katawan, kung ano yung food na masama sa katawan. Yun yung naging takbo ng ating channel. Noong una, akala ko, platform lang ito para ma-share ang passion ko and makapag-share ng information. Hindi ko na-imagine na pati glimpse or pati bahagi ng aking personal na buhay ay may share ko. So, dun nag-start to noong muntik na ako magkaroon ng blighted ovum pregnancy doon sa aming bunso. I was researching about blighted ovum. Sabi ko, parang konti lang yung video or konti lang yung information readily available para sa mga Pilipino. That's why I decided to share my story. And I think isa yun sa mga videos na na nagkaroon ng maraming views. And nagulat na lang ako kasi may mga nagme-message sa akin, may mga nagko-comment na they're also experiencing the same thing. Until now, nakikita ko pa rin yung mga comments na hindi nga common yung blighted ovum sa bansa natin. Marinig mo yung blighted ovum, pero ang dami pala talagang nakaka-experience ito, and ang dami rin na nagre-research about it. The goal was not only to share information but also to share hope, kasi nga yung nangyari sa akin, initially kala namin blighted ovum, pero hindi kami nawalan ng pag-asa at natuloy yung aming pregnancy. Now, cancer happened and I was thinking twice kung i-share ko ba to sa aking audience or not. Pero mas nanaig pa rin yung aking kagustuhan na makapagbigay not only the information but also to share hope and inspiration dun sa mga kagaya ko na may pinagdadaanan na sakit gaya ng cancer. And doon nagkaroon talaga ng malaking impact ang aking channel. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa akin na rin at sa aming pamilya, kasi nakaka-receive ako ng mga messages, receive ako ng mga comment about how they were given hope, how they were inspired by my story, and at the same time, yung kagustuhan din nila na lumaban doon sa sakit na cancer. When it comes naman to the milestone of the channel, syempre unang-una na nga dyan yung sinabi ko kanina, yung first 1,000 subscribers. Naku dahil, ang hirap niyan makuha talaga. Kung alam nyo lang na, alam mo yun, yung you're just, someone na hindi naman celebrity, hindi ka influencer agad-agad. Tapos, magsa-start ka ng YouTube channel mo, hikayatin mo mga tao na mag-subscribe sa'yo. After that, syempre, ang ginol ko naman, sige, first 5,000 subscribers. So, we also celebrated that. And then, nag 10,000, 15,000. And right now, we have 26,716 subscribers na as I'm doing this video. And I hope, after this video, madagdagan pa ang ating subscriber by you. Kung hindi ka pa subscriber ng channel to, mag-subscribe ka na, and by sharing this video or by sharing the channel sa mga kakilala nyo na possible na magkaroon ng interest sa mga topics or sa mga videos na ginagawa ko. Pero hindi ako makapaniwala na ganun na karami ang na-reach niya. Although, for some, lalo na sa mga siguro sa TikTok, ganyan, or sa mga celebrity or influencer, maliit yon, 26,716, pero para sa akin, malaki na yon. And hindi ko makakalimutan yung mga times na halimbawa, nagpupunta ako sa PGH, kahit na naka-face mask ako, tatanungin ako nung ibang pasyente doon, kayo po ba si Miss Pia? Tapos syempre sasabihin ko, oo. Tapos yun nga na parang napanood nila ako, napanood nila yung video ko, and then that also led them to
PGH para makakuha or makapagpagamot. And yon, so I consider that as a milestone. Syempre, milestone din para sa akin yung tayo ay feature ng 3 beses ng mainstream media. 2 beses doon yung ABS-CBN. And then, isa doon yung 1PH channel. Nagugulat na nga lang ako kasi minsan makaka-receive ako ng private message from siguro mga researchers nila na i-invite ako to be part of the show o mga ganyan. So, nung una akala ko baka joke lang to, baka, 'di ba? Iba pala talaga kapag meron ng mainstream media na nakakatap ng channel mo. Proud moment para sa amin ng family ko na yun, lumabas tayo sa TV, 'di ba? Ma-interview na mga or yung product mo makarating sa mga sikat na personality. Aside from those, I would also consider a milestone yung mga times na ang channel natin na although hindi ganun kalakihan, nakakapag-share tayo ng blessings sa ibang tao. Like, ilang beses na natin nagawa dito yung Watch for a Cause. So, may mga pagkakataon na I would ask my Facebook friends, my audience to watch as many videos as they can. And halimbawa, ipipledge ko yung aking YouTube salary for that particular month para magbigay tayo sa ibang charity or basta yung mga beneficiary ng like halimbawa sa PGH, yung mga ganon. So, I would consider that as a milestone. And siguro yung last na mako-consider ko as milestone is yung mga messages na nare-receive ko from the followers on, kagaya no sinabi ko kanina na nagkakaroon sila ng hope and inspiration dahil nakaka-relate sila sa pinagdaanan ko and naipakita ko na through faith and tamang kaalaman sa pag-aalaga sa sarili during the time na you're vulnerable and it is very easy to give up. Kumbaga nabibigyan mo ng magandang laban ng sarili mo para magpatuloy ka at para magawa kung ano yung dapat mong gawin. I hope na nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. Alam niyo naman na very thankful ako sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood dito sa channel na to. Again, kung ikaw mismo ay hindi pa subscriber, please do subscribe now and help us to grow this channel and makapagtap pa tayo ng marami pang tao by sharing this video or by sharing this channel to your family and friends. Thank you so much and until my next one. Bye!